hapon po sa inyong lahat. Itinutuloy po natin ang ating pag-aaral ng libro ng Mateo. Napakagandang aralin. Siguro abutin tayo mga 2 years, hindi naman siguro. At talagang hinihimay natin isa-isa, no? Sapagkat dyan tayo lalago. Napakagandang pag-aaral pagkat nakikilala talaga natin mula sa simula ang layunin ng Panginoong Hesus. Nakita natin kung paano ang kanyang linya ng mga hari ay nagturo na talaga siya yung ating Mesiyas. Nakita din natin ang afirmasyon ng mga kaharian sa pamamagitan ng mga Magi at ang mga galaw ng kalaban na tulad ni Herodes kung saan pinatay niya yung mga sanggol kasi gusto niyang patayin si Jesus. Ngunit dahil natupad yung propesiya, lumikas si Jesus sa Ehipsyo at hindi siya nagalaw. At nakita natin itong mga ilang linggo yung tinatawag na inaugurasyon. Tatandaan niyo yun? Yung inaugurasyon o yung announcement na ito na si Jesus at afirmasyon ng kalangitan kung saan sabi ng kalangitan, ito ang aking mahal na anak, dinggin niyo siya. At last week, tinuro ni, I believe, si Pastor George na pagkatapos ng inaugurasyon ni Jesus, siya ay napasabak na sa pakikidigma dito sa spiritual battle. At napakaraming pag-aaral ang pwede nating makuha dito sapagkat bumaba si Jesus at nangyari lahat sa kanya yung hinayaan niya mangyari sa kanyang buhay bilang ehemplo sa atin. Kaya napakaganda po ng mensahe natin ngayong hapon sapagkat magagamit talaga natin bilang talaga mga anak ng Diyos sapagkat araw-araw meron tinatawag na spiritual battle. May pagsubok. Hindi po ba? Meron ba dito? Hindi nasubok. 1 week na. Wala pang tukso. Meron ba? 1 week. Walang tukso. Walang pagsubok. Walang pagkakamali. Wala. Ba? Okay O kahit 1 day lang. Pero hindi, no? Kaninang umaga may pagsubok na. May mga tukso na eh. Kaya makikita natin dito kung papaano hinandle ng Panginoon ang dyablo at ang mga pagkutya at pagsubok niya. At makikita natin kung paano natin ito gagayahin. Ang pangalawang pagsubok kay Kristo. Ano nga yung unang pagsubok? Sa pagkain. Sabi, anak ka ba talaga ng Diyos? Are you really the Son of God? Bakit hindi ka pakainin ng Diyos Ama? Kalimitan sa atin, pag naging Christian na, inaasahan natin, wala nang problema. No? Minsan sinasabi mo siguro sa sarili mo, anak ba talaga ako ng Diyos? O minsan ganito, Lord, ba't ganun? Hindi naman ako masamang Christian, hindi naman ako perfect, pero hindi naman ako masama, hindi katulad nung katabi ko, kung titingin. O yung kapitbahay ko. Pero ba't ganun nangyayari sa buhay ko? Maraming pagsubok. Di ba minsan naiisip mo yan? So ito makikita mo kung paano nagtiwala si Jesus at paano rin tayo magiging malakas sa mga pagsubok. So basahin po natin ang Mateo 4, 5 hanggang 7. Mateo 4, 5 hanggang 7. Pagkatapos, dinala siya ng dyablo sa Jerusalem, ang banal na lungsod, at pinatayo sa taluktok ng templo. Sinabi nito sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatahulog ka, sapagkat nasusulat, sa kanyang mga anghel, ikay itatagubilin at sa kanilang mga kamay, ikay aalalayan ng sa mga bato, paamoy hindi masasaktan. Ngunit sumagot si Jesus, nasusulat din naman, huwag mong susubukin ang Panginoon mong Diyos. Manalangin po tayo. Lord, humihilingi po kayo ng tulong muli sa iyo sapagkat alam po namin, Panginoon, na kahit kami mga Kristiyana, meron pa rin po kayong inahalay ang mga pagsubok na dumaan sa amin. Ngunit ang mga pagsubok po namin ng mga Kristiyano ay may layunin at may katugunang sagot na dapat namin pag-aralan upang mabigyan namin ng biyaya. Yung pangalan, hindi lamang sa gitna ng aming mga blessing, kundi lalong-lalo na nagpupuro din kami sa inyo sa gitna ng mga pagsubok tulad ng Panginoong Hesus. Tulungan mo kami ngayon, tulungan mo ang tagapagsalita na walang kakayahan na ipaliwanag ang mga karunungan mula sa langit. Ngunit sa pamamagitan ng banal na Espiritu, ang tagapagsalita, ang tagapakinig ay matututo dahil sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Sabi po ni Charles Stanley, basahin ko muna sa Ingles kasi hindi marunong magtagalog si Charles Stanley.
Sabi niya, temptation will always be a part of the believer's life. Maturity only causes Satan to increase the pressure. So, if you feel the pressure is on like never before, praise the Lord. Satan sees you as a threat. Sa Tagalog po, ang temptasyon, ang pagsubok ay palaging parte ng buhay ng anak ng Diyos, ng kawal ng Diyos. Ang paglago at ang pagiging masunurin sa Diyos, ang maturity, ay nagiging dahilan lamang para si Satanas ay lalo kang atakihin to increase the pressure. Kaya kung nararamdaman mo na dumadami ang iyong pagsubok, magpuri ka. Kasi nakikita ka na ni Satanas na kanyang kalaban. Napakaganda po, hindi ba? Pero minsan, hindi natin tinuturo yan eh. Marami po kaming mga pastor, minsan, ang tinuturo, dapat puro blessing, puro blessing, puro blessing. Kaya pag nagkaroon ng temptation, hindi natin pinapasalamatan ng Diyos tulad ng sinasabi sa Santiago, na count it all joy, maging kagalakan pag may pagsubok. Pero tama si Charles Stanley. Si Charles Stanley po, isa siyang matandang pastor na nakikinig ako sa kanya dati, lumago ako. At tama po yung kanyang sinasabi, na ang pagsubok ay hindi dapat nakakagitla at nakakagulat sa iyo. Sapagkat ang pagsubok, dinadala yan ng Diyos sa atin upang tayo'y lumakas. Ay, ayoko nga eh. Hindi ko naman gusto na ganun eh. Minsan nga, kinakausap ko si Lord Lord, bakit naman ganun? Hindi ba pwede, magicin mo na lang ako, malakas ka na. Baka pwede yun, baka pwede, inumin ko na lang, pampalakas ng spiritual life. Sabi ni Lord, hindi ganun eh. Kasi pag lahat ng buhay mo, EJ, maayos, minsan nga nakakalimutan mo ako eh. Meron niyang iba, 5 years hindi nagdadasal eh. Nagka-problema, biglang, Diyos ko po! Sumagot yung kalangitan, napatawag ka. Bigla akong napapadasal eh. Ang Panginoong Jesus, bumaba, at ako'y nagpapasalamat, kasi magtataka ka, ang Lord natukso? Natutukso ba ang Diyos? Nasusubok ba ang Diyos? Natetest ba ang Lord? Ang sagot po dyan, no. Actually, nasusubok siya, pero He is sinless. Ang tawag doon? Pose non pecare, not able to sin. Pero, yung sakit ng pagsubok, nararamdaman niya. Nakuha nyo? So kahit hindi siya malalaglag, yung tindi ng pagsubok, nararamdaman niya. In fact, ang isang tao na tinetest o may temptation at bumigay, sinusubok ka, bumigay ka, ginawa mo. Ibig sabihin, tigil na yung pagsubok, di ba? Kasi nagkasala ka na. Dahil si Jesus, kasi pag nagkakasala ka, si Satanas, sige na, sige na, sige na. Tapos patindi testing. Pero si Jesus, dahil hindi siya bumigay, yung tindi ng pagsubok, pataas ng pataas. So although hindi nagkasala si Jesus, naramdaman niya ang hagupit ng temptation. At bumaba siya dito at pinag-uusapan natin itong mga pag-aaral na to para makita mo ang ehemplo ni Jesus. Nung napag-aralan ko ito, tuwing magkakaproblema ako, iniisip ko, hindi na, bakit ako? Ang bait-bait ko, Lord. Tingnan mo nga, yung mukha na yan, Lord. Hindi ba tuwan-tuwa ka sa akin, sabi mo? Alam nyo, iniisip ko nung napag-aralan ko to, si Jesus Christ nga dumaan sa paghihirap. Ikaw pa kaya? Nakukuha nyo po ba? So, Jesus Christ is our example. At dito sa mga pagsubok na ito, makikita mo na sinubok siya agad pagkatapos ng inaugurasyon niya. Matapos siya pagpalain ng kalangitan. Matapos siya tanggapin na bilang Mesiyas. Kaya ang aralin po sa atin dito, makikita natin, hindi komot ikaw ay pinagpapala o ikaw ay anak ng Diyos o ikaw ay tinatawag na ginagamit sa ministry, talagang masasabi mong God's favor is upon you. Hindi ibig sabihin nun, hindi ka magkakaroon ng pagsubok. Kaya pag nagkaroon ka ng pagsubok, huwag ka magtataka. Sapagkat kahit anong tindi ng kabaitan mo, maaari ka pa ring masubok. Si Jesus nga, matapos inaugurasyonan, yung susunod na chapter, puro pagsubok na ang kanyang dinanas. Yan po ang dinanas ni Apostol Pablo na
na gamit ng husto sa pagtatayo ng mga simbahan. Ito ang pinag-uusapan natin ngayon. Ito tinatawag to preparation for combat. Si Pablo po, kung matatandaan nyo, ginamit ng Panginoon, in fact, maraming mga pahayag sa kanya bilang alagad ng Diyos. Pero binigyan siya ng tinik sa tagiliran. Anong tawag sa English doon? Thorn in the flesh. Ito yung sinabi niya sa 2 Korinto 12. Lalo na dahil sa kalabisan ng mga pahayag, kaya't upang ako'y huwag magyabang ng labis, binigyan ako ng isang tinik sa laman, isang sugo ni Satanas upang ako'y saktan, upang ako'y huwag magmalaki ng labis. So makikita po natin sa ehemplo ng Panginoon, sugo ng Diyos, na merong pagsubok talaga ang isang ginagamit ng Diyos. Sabi muli ni Charles Stanley, temptation is one of God's, ini-English ko muna, hindi marunong magtagalog si Charles Stanley. Sabi niya, temptation is one of God's primary tools to develop character and faith in believers. Sa Tagalog, ang pagsubok ay isa sa pangunahing ginagamit ng Diyos upang palaguin ang karakter at pananampalataya ng isang mananampalataya. Sa Chinese, wag na ho natin sabihin sa Chinese, wala naman si George dito, nasa baba. Maliwanag po sa English at Tagalog, hindi ba? Kaya lang minsan, may mga maling katuruan na sinasabi, kaya ka siguro nagkakaroon ng pagsubok, paghihirap, kaaway, kaguluhan, kasi may kasalanan ka. Minsan, totoo yan. Kaya pag mayroong problema sa buhay mo, ang una mong gawin, mag-pray ka muna. Ano kaya, meron ba akong ginagawang kasalanan? Kasi ang pagsubok, dalawa yan. Maaaring sinusubok ka dahil dinidisiplina ka. Hindi na parusa, kasi ang Christian, hindi na pinaparusahan, dinidisiplina lang. O, pinalalakas ka. Inihahanda ka. So pag nakita mo na, may pagsubok ka, may paghihirap ka, may problema kang pinansal, pamilya, magulo sa trabaho, whatever. Huwag kang magtaka. Tanong mo muna, may kasalanan ba ako? Pag nakita mo, wala ka naman talagang kasalanan na pinagpupursigihan o kinonfess mo at nagkakaproblema ka pa rin, mag-rejoice ka kasi inihahanda ka. Andiyan pa po ba tayo? Nakikita rin natin dito sa ehemplo ng pagsubok kay Jesus na inihahanda niya ang kanyang mga alagad, ang kanyang mga anak, bago pa man dumating ang temptation, inihahanda ka na niya. Hindi ka niya bibigyan ng pagsubok na hindi ka nakahanda. Hindi pwedeng sabihin ni Satanas, Lord, si EJ, susubukin ko yan. Bibigyan ko siya ng pagsubok na hindi niya makakaya. Hindi ho pwede yun. Pag nagkaroon ng pagsubok, dapat nakahanda ka na. Alam ng Lord na kaya ka na. Parang si Job, natatandaan niyo si Job? Di ba? Nagpaalam siya kay Lord na susubukin siya. Pero si Satanas, nagpaalam muna bago mangyari yun. Sapagkat bago ka hayaang masubukan, hinahanda ka muna ng Panginoon. So, simulan po natin sa verse 5. Alam nyo, itong mga preaching na ganito, na-appreciate ko. Gustong-gusto ko siya. Kasi, siguro habang tumatanda ka, matanda na kami ni Kuni at saka ni Ronnie. Habang tumatanda ka, di ba ang problema, dumadami yan di ba? So nakikita natin na yung palang pagsubok ay talagang parte ng sundalo ng Diyos. Isa pa pala na hindi ko sinabi sa inyo, dapat mo ring malaman, katulad ni Jesus, na ang pinakamatindi mong sandata, ang pinakamatindi mong encouragement pag nasa gitna ka ng pagsubok, iyong pagiging anak mo ng Diyos, your sonship. Si Jesus, malakas ang kanyang kumpiyansa, siya ay hindi nasiraan ng loob, siya ay sumunod sa kanyang ama sapagkat idineklara na ng langit na this is my beloved son. Yan pong sinasabi kong yan yung tinatawag sa sandatahang lakas ng Kristiyano sa Efeso 6, di ba? Yan yung the believer's armor. Yung tinatawag na helmet of salvation. Yung kaligtasan mo, may kasiguruhan ka na walang pagsubok na hindi mo makakaya. Sapagkat yung salvation mo ay siguradong-sigurado na. So sabi po sa verse 5 ng Matthew 4, pagkatapos ng ano? Pagkatapos siyang inaugurasyonan, pagkatapos siyang tanggapin ng kalangitan, siya ay nakipagbakbakan na. Ito yung pangalawang temptation. Pagkatapos, dinala siya ng dyablo sa Jerusalem, ang banal na lungsod at pinatayo sa taluktok
ng templo. So makikita mo ang ehemplo ng Panginoong Hesus. Matapos siyang ideklara na Mesiyas, siya ay sinalakay agad ng kalaban. Kaya ito po yung lesson sa iyo at sa akin. Hindi komot ang feeling mo, ikaw ay banal, okay ang buhay mo, ay ibababa mo na yung gwardya mo at paggwardya sa kaluluwa mo. Double your guard. Doblehin mo yung iyong pagbabantay sa kasalanan at sa mga pagsubok. Sapagkat kalimitan ang mga sandatahang lakas ng mga sundalo nagagapi pag ibinaba nila yung nagre-relax na. So kung minsan kasi pag walang problema, ang ganda ng worship, ang ganda ng samahan, we put our guard down. Nakakalimutan na natin minsan yung ating devotion, confession sa Panginoon. Dito, nakita natin, pagkatapos ng isang magandang pangyayari sa buhay ng Panginoon, siya ay sinalakay. So dapat doble ang ating paggwardya, lalong-lalo na pag may kaayusan ang lahat. Tahimik ang buhay ng Panginoon mula edad 1 hanggang 29. Kaya hindi siya, walang record na siya inatake ng kalaban. From age 1 to 29, walang record na may mga temptation. Pero as soon as nag-engage siya sa ministry, nung siya'y nagpapagamit sa Panginoon, ayan, tumindi yung kanyang pagsubok. Ganon din po tayo. Nagtataka ka ba ngayon kung bakit parang dumadami minsan na yung problema? Lalo lumalago ka sa Panginoon? Yun nga, kasi ikaw ay magagamit ng Panginoon. At alam ng kalaban yan. Dati, nakatingin sa yung kalaban, wala yan si EJ. Okay lang yan. Pero ngayon, lumalago ka na, masama natingin sa ng kalaban. Aba, mukhang magagamit to sa kaharian ng Diyos. So dapat po ang ating paggwardya ay doble. Alam nyo, sa pagsubok na ito, na ni Satanas kay Lord, dinala siya sa tugatog. Ito yung sabi nila, templo daw ni Herodes, yung pinnacle o yung pinatayo sa tuluktok ng templo. Ang sabi ng mga historian, ito daw yung parang palasyo ni Herodes doon sa Jerusalem na 450 feet high. Actually, ang ginagawa dito ng dyablo, sinasabi kay Jesus, tumalon ka dyan at imbis na mamatay ka, sabi sa Bible, sasagipin ka at pag tumalon ka dyan at hindi ka namatay, sigurado, sasambahin ka ng mundo. Hindi mo na kailangan na dumaan sa krus. Ito ho yung temptasyon dito sa pangalawa. Makinig ka, ito yung temptation. Sa una, maliwanag, tinapay di ba? Yung pangalawa, ito. Ang sinasabi ng dyablo dito, huwag ka nang dumaan sa pagiging Mesaya sa pamamagitan ng krus. Tumalon ka na lang dyan kasi pag sinagip ka dyan, ang mangyayari dyan, sasambahin ka ng lahat. Kaya mangyayari din yung gusto mong gawin na maging tagapagligtas kasi pag dumaan ka sa ibang daan, maliban sa daan ng Ama, unang-una, hindi ka masasaktan kasi hindi ka na kailangang ipako sa krus. Pangalawa, makukuha mo na yung gusto mo. Minsan, ang dyablo, ganyan ang temptation sa atin. EJ, gawan mo na ng paraan. Huwag ka na mag-intay kay Lord. Kung ano pang dinadaanan mong paghihirap bilang Kristiyano, gawan mo na ng paraan yan. So this is a temptation for Jesus to go outside of God's will. Yan po ang pagsubok kay Jesus. Parang yung kanta ni Frank Sinatra. Sino ho dito kilala si Frank Sinatra? I did it my way. Ganda ng boss. Ronnie, pwede ba ako mag-worship lead? So ito ang sinasabi, dadaling kita sa tugatog niyan, tapos pakita mo na ikaw nga ang Mesayas, hindi sa pamamagitan ng krus, kung hindi sa pamamagitan ng pagsubok sa Diyos. Sige nga, sagipin mo ako, sapagkat yan ang nasasabi sa Bible, hindi ba? So dapat, sagipin ka niya. Daanin mo ang kagustuhan mo, ang pagsunod sa parang pagsunod sa Diyos sa pamamagitan ng madaling paraan. Pagiging tagapagligtas ng walang paghihirap. Pagiging hari ng buong mundo at Mesayas na walang pagpakapako sa krus. Kristyanismo na walang paghihirap. Hindi ba? Marami nagpipreach ng ganyan
Di ba? Pag Christian ka, dapat lahat ng buhay mo mariwasa. Yun yung tinatawag na prosperity gospel. Pero hindi yan ang pamamaraan ng Panginoon. Kahit may problema tayo, dapat sinasabi natin, Lord, minsan hindi ko gusto yung pamamaraan mo, ngunit ako'y nagtitiwala sa iyo. So ito, isang pagsubok na alisin ni Jesus ang pagtitiwala niya sa kanyang Ama. At kung nagtagumpay si Satanas, magkakaroon ng rift, magkakaroon ng lamat ang Holy Trinity. Ang pamamaraan ng Diyos ay hindi pamamaraan ng tao, ngunit ang dapat masunod ay ang pamamaraan ng Diyos sapagkat ang daan sa pagiging masayas ay daan ng paghihirap doon sa Kalbaryo at ayaw itong talunan o palampasin ni Jesus sa pamamagitan ng sarili niyang pamamaraan. Ngunit siya'y hinihimok ng dyablo na ito ang gawin. Ang pamumuhay Kristiyano ay punong-puno ng paghihirap, punong-puno ng pagsubok at dapat punong-puno rin ng pagtitiwala. Sabi sa 2 Timoteo 3:12, tunay na ang lahat ng ibig mamuhay na may kabanalan kay Kristo Jesus ay daranas ng pag-uusig. Kaya huwag kang makikinig kay Satanas pag meron kang problema at sinasabi ni Satanas, Huy, Kristiyano ka ba? Ba't ang dami mong problema? Isagutin mo siya, Huy ka rin. Pero sigurado mo, wala nakikinig sa'yo. Baka iniisip mo. Si Martin Luther yung nagsimula ng religion na Protestantism, naririnig ho yun, nakikipag-usap sa dyablo. Malis ka dyan! Pag pumunta ka ngayon sa Germany, yung kanyang opisina doon na pinreserve nila, merong malaking sabog ng tinta. Kasi daw, naririnig niya yung tukso ng dyablo, isang beses, kinuha niya yung bote niya ng tinta, binato niya. Kaya pag pumunta ka ngayon doon sa Germany, sa Wittenberg, na andun pa yun. Ang pakikidigma natin sa dyablo ay ang pakikidigma sa pagsunod at pagtitiwala sa Diyos. At yan lagi niyayanig ng kalaban yan. Kaya minsan napaka-importante na nakakarinig tayo ng mensahe na ang pakikidigma ng Kristiyano ay hindi abnormal, ito ay normal. Yung iniwanan nating religion, madalas kong marinig, alam mo, kaya ka ganyan kasi umalis ka dito sa ating simbahan na yung lumang religion. Ngunit tunay na ang lahat ng ibig mamuhay na may kabanalan kay Kristo Jesus ay daranas ng pag-uusig. Kaya si Jesus dito, binibigyan tayo ng ehemplo. Kaya sa susunod, pag tinanong mo si Lord, ba't ako nagkakaproblema? Ang sabihin mo sa sarili mo, si Lord nga eh. Si Jesus nga eh. Dumaan sa pagsubok at pag-uusig. Ako pa kaya? Alam niyo, nakakatulong ho yun eh. Mapapansin din natin na kayang-kayang pitikin ni Jesus ang dyablo. Ngunit, nag-submit si Jesus doon sa mga pagsubok. Ikaw ba nasubukan mo nung elementary ho kami, may mga batang malalaki, matataba, na inaapi niya yung mga bata. Ano yung mga bully? Tinutuya niya yung mga maliliit. Ano? So kung maliit ka, binubuli ka nung malaking bata, binabato ka, kinukurot ka, naasar ka, wala kang magawa. Pero kung ikaw yung malaki, at ang nagbubuli sa'yo ay yung maliit, may problema ka. Maliit yan eh. Kaya dito, si Jesus, siya yung malaki kasi pwede niyang pitikin si Satanas. Malis ka nga dyan, wag mo akong tuksoin. Pero hindi niya ginawa. Kaya niyang bumaba sa krus, hindi niya ginawa. Kaya niyang umalis doon sa pagtukso, pero hindi niya ginawa. Bakit? Nag-submit siya, siya ay nagpasailalim sa kagustuhan ng Ama. Hindi siya nagreklamo, hindi niya inalisan yung sitwasyon at sinabi niya, kung ibig ng Diyos Ama na ako'y masubok, ako'y magpapasubok. Yan din ho dapat ang ating reaksyon. Ikaw ba gusto mo ng trial? Sino dito gusto ng trial? Huwag mong tataas ang kamay mo, baka makita ka ng kalangitan. Buhusan ka ng pagsubok. Ayaw natin yan, di ba? Pero si Jesus, hinayaan niya, nagtiwala siya sa Diyos Ama. Yan ho ang ehemplo na nakikita natin dito sa pag-aaral na to. Hindi kayo nailangan gawin ni Jesus yan, ngunit para magkaroon tayo ng example at encouragement. Nung ako'y nasa US Air Force, nagkaroon ho kami ng basic training. Alam niyo yung basic training? 2 months. Tuturuan ka from being a civilian to a combat-ready soldier. Yan. Para daw maging tunay na lalaki. So for 2 months, kung ano-ano pinapagawa sa amin ng aming drill instructor. Alam mo yung drill instructor, yung bilugan sombrero, nako, ikakalanding ko pa lang ho sa San Antonio, Texas, pinagsisisigawan na niya ako, hey, you're a civilian scum. Nakakita niyo sa TV yun, yung mga mahahaba ang buhok, sinisigawan ng malaking-malaking sundalo.
So itong drill instructor namin, si Sergeant Romaine, ang dami hong pinagawa sa amin pagsubok niyan. Natatanda ko isang pagsubok, siguro ganyang kataas, bangin, tapos meron lang maliit na lubid. Sabi niya, Delmundo, go, jump, head first. Una daw ang ulo, nakabitin ako dun sa lubid. Ayoko, no? Pero ang ginawa ho nitong drill instructor namin, kahit anong pinagawa niya sa amin, tumalong ka sa bangin, dumangoy ka sa malintang swimming pool. Pero may ginagawa ho siya na nakatulong sa amin. Lahat ng pinapagawa niya sa amin, ginawa niya muna. Nakikita namin, kaya naman pala eh. He set the example. Ito ang ginagawa ni Jesus. Pag sinubo ka, iisipin mo yung pakikibakan ni Jesus dito. Kasi pinapakita niya sa iyo ang mga pamamaraan ng dyablo at pinapakita niya rin sa atin kung paano sumalag. Nandiyan pa po ba tayo? Minsan iniisip natin ang preaching o yung pag-sermon na nakaka-bless ay yung pangangako na material na bagay. Ako ho, bilang lumalagong Kristiyano, gusto ko nakakarinig paano ba ako lalakas sa pagsunod sa aking Panginoon. Ha? Para mapaglabanan ang discouragement. Alam mo yung discouragement? Panghihina ng loob. Ikaw ba nanghihina ng loob mo minsan? Di ba mahal mo si Lord? Pero minsan di ka nakakasunod sa Kanya? Di ba nanghihina ka? Di ba namumuhi ka sa kasalanan pero minsan bumibigay ka? Eto, this is your combat training. Ha? Kaya mamaya sisigawan ko kayo ng may pagmamahal. Talon. Ayan. So makikita natin na si Jesus ay nag-submit. Makikita din natin dito na dinala si Jesus ng dyablo sa tuktok na kung saan kitang-kita siya ng mga tao. No? So sinasabi daw ni Jesus, sabi ng mga theologian, sinasabi ni Satanas kay Jesus, tumalon ka dyan. Pag nakita ng mga tao yan, sigurado, ikaw na ang mayor ng Jerusalem. Ikaw bigla ang Mesayas. Saan niya ginawa yan? Sa Jerusalem, the holy city. Tulad din ng pagsubok kay Adan. Saan sinubok si Adan? Sa Holy Garden. Ano ang lesson dyan? Huwag kang mabibigla na kahit nasa simbahan ka, nasa D-group mo ikaw, nasa parang ligtas na lugar, wala ka sa kabaret, wala ka sa mga mapapangit na lugar, akala mo nasa safe na lugar ka, nababanatan ka ng kalaban doon. Di ba, ba't gano'n sa simbahan? Minsan may away. Talagang binabanatan ng kalaban minsan ang loob ng simbahan. Kasi dito, hindi ginagalang ng dyablo ang pagbira sa atin. Kaya yung gwardya mo doble. Lalo na sa simbahan, babantayan natin yung mga pagmamahala natin sa isa't isa. Kasi si Satanas, para sirain ang simbahan, pinagkakasira-sira niya. Walang holy-holy kay Satanas. Expectin mo ang atake sa lahat ng lugar. Minsan, madalas siguro mangyari sa inyo to, bago magsimba, o sino sa inyo dito ang hindi aamin? Bago magsimba, mayroong minsan alitan eh. Nag-pray naman kayo, nagmamahala naman kayo, hindi naman kayo madalas mag-away, abay, biglang may mag-aaway. Kahit yung pamilya mo ay pamilya ng Diyos na masasabi, lahat kayo Christian, pero hindi ka ba nagtataka minsan? Si Jesus, dinala sa Holy City, si Adan, binanatan sa Holy Garden, at tayo din naman ay makakaasa na ang pagbanat ng kalaban ay walang pinipili. Sabi sa verse 6, ito na yung banat po, sabi, if you are the Son of God, sabi ni Satanas, kung ikaw nga ay anak ng Diyos, magpatihulog ka, sapagkat nasusulat, sa kanyang mga anghel, ikay itataguybilin, at sa kanilang mga kamay, ikay aalalayan, nang sa mga bato, paamoy hindi masasaktan. Makikita nyo na by this time, si Jesus, 40 araw nang nag-aayuno, no? So pagod na siya, siguro medyo nahihirapan na siya, at dyan babanat ang kalaban. Pag medyo pagod ka na, marami ka na siguro mga alalahanin, mahina ka na, parang roaring lion siya, para siyang leon, naghahanap ng mga nanghihina. Sabi niya, unang-una, sabi niya, if you are the Son of God,
kung, sabi niya, kung ikay anak ng Diyos. Anak ka ba talaga ng Diyos? Parang gano'n. Totoo ba? Talaga bang may anak ba ng Diyos na ganyan? So dalawa yung tanong doon. Ikaw ba anak ng Diyos at anong klaseng Diyos meron ka? Yan ho ang temptation ni Satan kay Jesus. At yan din minsan ang temptation na ibinabato sa atin ng kalaban. Nandiyan pa po ba tayo? Yan ang katotohanan eh. Kaya yan napakaganda na iniehemplo sa atin ng Panginoong Hesus. Ito ho ay isang provokasyon na mawalan ng tiwala at sisihin ang Diyos sa ating sitwasyon. Ulitin ko ito'y provokasyon na mawalan ng tiwala at sisihin ng Diyos sa ating sitwasyon. Minsan pray ka ng pray, hindi nasosolve ang problem mo. Imbis na sabihin mo, alam mo, mahal ako ni Lord eh. Itong problema na to, hindi to nakaligtaan ng Lord. Ay, may problema ka pala, hindi ko napansin. Hindi ho. Lahat na nangyayari sa buhay ng Kristiyano, walang aksidente. Hinayaan niya yan sa buhay ni EJ, sa buhay mo, kasi alam niya, kailangan mo ng pampalakas. O, gusto ng Diyos na yung reaksyon mo sa pagsubok na yan ay makapagbigay puri sa Kanya. Ang isang Kristiyano na nagpupuri sa Panginoon sa magandang panahon ay tunay na nakapagpupuri sa Panginoon. Pero ang Kristiyano na nagpupuri sa Panginoon sa gitna ng kanyang problema, yan ang matinding pagpupuri sa Panginoon. Parang si Job, di ba? Tatandaan niyo si Job? Nagpupuri siya sa Panginoon, sabi ni Satanas. Kaya nagpupuri siya si Job, Lord. Kasi ang yaman-yaman niya, ang dami-dami niyang anak, ang dami-dami niyang kayamanan. Subukan mong alisin sa kanya yan at siya ay isusumpa ang iyong pangalan. So anong ginawa ni Lord? Sige, subukin mo. Pero hanggang dito ka lang Hanggang dito lang ang kaya ni Job. So yan, makikita mo. Merong tinatawag na calibration. At ano nangyari kay Job? Sinubok, namatay ang anak, nawala ng ari-arian, sunod-sunod, hindi pa natatapos yung isang alila niya na nagbabalita ng masamang balita at lahat halos ay nawala. At anong ginawa ni Job? Siya ay nagpatira pa at anong ginawa? Sumamba. Napapurihan ba ang Diyos? Yes. At ito po ang nangyayari dito. Gusto ni Satanas na ma-provoke si Jesus upang mawalan ng tiwala at sisihin ang Diyos Ama. Dapat, sabi niya, sagipin ka niya. Obligasyon niya yan. At kung ginawa ni Jesus yan, at tumalon nga siya, Lord, dapat sagipin mo ako kasi ginagawa ko to para sa iyo Sumusunod ako sa iyo dapat sagipin mo ako. Okay, Lord gagawin ko yung gusto mo Pero kailangan, ganito mangyari. Dapat masagip ako dito sa trabaho ko. Sige, maninindigan ako doon sa sinasabi mo. Pero dapat, hindi ako matanggal. Pag natanggal ako, kasalanan mo. Yan ho ang provokasyon kay Jesus. At muli, ehemplo sa atin. Ngunit ang sabi sa Salmo 19:13, ilayo mo ang iyong lingkod sa mapangahas na kasalanan. Ano yung mapangahas na kasalanan? You are presuming on God. Pag ginawa ko to, dapat ganito mangyari. Hindi yung Lord, hindi ko alam ang nangyayari, ngunit ako'y nagtitiwala sa iyo. Anong sitwasyon mo sa buhay mo ngayon na hindi mo mapaliwanag? Anong sitwasyon sa buhay mo ngayon na nahihirapan ka, lubos na magtiwala sa Diyos? Umamin ka na. Meron di ba? Sabi mo sa katabi mo, meron. Sabi mo, bulong mo. Meron mga pangyayari sa ating buhay na parang ang hirap magtiwala kay Lord. Pero ba't nandito ka pa rin? Alam mo kung bakit? Ba't nandito ka pa rin? Ba't nandito ka? Kasi nagtitiwala ka kay Lord, di ba? You still trust God, right? Bakit? Bakit ka nagtitiwala sa kabila ng mga suliranin mo? Alam mo kung bakit? Because you are a Christian. Kristiyano ka Ang banal na Espiritu Santo, ikaw mahina ka talaga, ako mahina talaga ako. Pero dahil nasa iyong banal na Espiritu Santo, you persevere. Umiiyak ka na, nakaluhod ka na, dinadago ka mo na yung dibdib mo, hindi na inaalis ng Diyos na sinusunod mo ang problema mo, ngunit sumasamba ka pa rin. Why? Kasi pangako sa'yo ni Lord yan Pag sinagip ka niya, gaganapin ka niya. At pag ganyan ng Kristiyano, tulad nung kay Job, yan ang pinakamalakas na papuri, sigaw ng langit. Ang mga sinagip ni Jesus ay hindi sumasamba dahil sa mabuti nangyayari sa kanilang buhay. Lamang, sumasamba sila sapagkat sumasamba sila.
At si Jesus nga ay hindi bumigay. Ilayo mo ang iyong lingkod sa mapangahas na kasalanan. Huwag mong itulot na maghari sa akin ng kasamaan. Lord, I pray, alisin mo yung problema ko sa buhay. Ano bang problema mo sa buhay mo? Isipin mo kung ano yun. Ang ehemplo ni Jesus sa atin dito, sinasabi niya, Lord, alisin mo. Pero kahit hindi mo alisin, para yung panalangin ni Jesus sa Garden of Gethsemane bago siya ipako, take this cup away. Alisin mo ang krus ng pagdurusa. Pero ano yung sinabi niya? Pero hindi ang aking kalooban, kundi ang kalooban mo. Kahit hindi mo alisin, sasamba pa rin ako sa iyo. I think that is the best prayer na gustong marinig ni Lord. Na pag sabi niya siguro sa mga anghel, pakinggan yung panalangin ni EJ. Lord, tanggalin mo tong problema na to. Pero kahit hindi mo tanggalin, I'll still be here. Sasamba pa rin ako sa iyo bukas ng umaga. Sapagkat ang aking pananampalataya ay hindi nakasalalay sa aking ekspektasyon na gagawin mo. Ang aking pananampalataya ay nakasalalay sa pagiging Diyos mo na nakakaalam ng lahat. Meron akong joke. May oras pa naman ako. Itong joke na to hindi ko sinabi sa first and second service. Meron hong tatlo. Para ano kasi masyado mabigat eh. Mag-relax muna tayo. Meron hong tatlo magkakaibigan. Ano? At sila iba-ibang relihiyon. Ano? Konektado naman kahit papano. At sabi nila, kasi yung isa Muslim, yung isa iglesia, yung isa alagad ni Kibuloy. Sabi nila, kung sinong tunay na religion, ano, punta tayo sa Tugatog ng templo at kung sinong tumalon, kinuwento ko na ba sa inyo to? Hindi pa, no? Kung alam mo, wag mong sasabihin sa katabi mo yung... Kasi minsan nanonood akong sine, ano, yung kasama ko, napanood na. Sa gitna ng sine, na nanonood ako, huy, namatay siya. Ba't mo na sinabi? Ay, sorry. So, wag mong sasabihin kung narinig mo na yung kwento ko, ha? Pag-pray nyo ako, medyo hinihika ho ako, eh. Si Pastor EJ, matanda na, may sakit na sa puso, may hika pa. Ay, by the way, wala pala ako, hindi, yung sakit ko sa puso, sabi ng cardiologist ko, okay naman daw ako. Pagod lang. So, pwede na uli akong kumain chicharon. Biro lang. Sabi niya, kung sinong tunay na religion, pag tumalon, siya ang tunay na religion. Muslim, iglesia, at saka si Kibuloy. Alagad ni Kibuloy. Ito na ho yung Muslim. Tumayo dun sa saan ako malaglag. Al-Akbar! Ah! Ito na po yung sumunod. Si, ano? Meron pa palang isa, taga-CCF, yung pangalawa. Praise the Lord! Patay! Palagi ko, hindi pa umatin ng BF1 yun eh. Okay? Ano yung pangatlo? Iglesia. Mabuhay si Manalo! Haba, 450 feet. Pagdating ho ng 10 feet, para siyang bulak o yung feather. Buhay! Kinakabahan na ho yung alagad ni Kibuloy. Naku, mukhang hindi kami yung tunay, ah. Pero tatalon pa rin ako. Pero kinakabahan siya. Mabuhay si Kibuloy! Pagdating ng 10 feet, ay, iglesia pala. Sige. Nagbago isip. Nasa gip. Hindi ho totoong istorya yun. Balik na po tayo. Pinagaan ko lang konti. Masyado mabigat eh. So makikita po natin, sa Satanas ay tinukso si Jesus. Ang sabi niya, kung ikaw nga ay anak ng Diyos. So kino-question niya, kung ikaw nga ay anak ng Diyos. Dapat gawin mo to at dapat gawin niya to. Pero mas matindi po yung pangalawang sinabi niya. Sapagkat nasusulat. So yung ginagawa ni Jesus, di ba? Ang salag ni Jesus, it is written. Yan ang salag ng Kristiyano eh. Ang depensa natin, salita ng Diyos. Pag mayroong banat ang kalaban sa atin, pag may temptation, ang temptation mo, pag-aalala. Sino dito ang nag-aalala? Di ba? Sabi, do not worry. Nagwo-worry ka ba? Di pagsubok yan. Ano? So ang salag mo dyan, hindi ako magwo-worry. Bakit? Kasi sabi sa Bible, don't worry about anything. But in everything, by prayer, sa pananalangin at pagpapasalamat, present your request to God. Isa Diyos mo ang iyong pag-aalala and the
The peace of God which transcends all understanding. So gumamit din ang Diablo ng memory verse. Sabi niya, sapagkat nasusulat, magpatihulog ka at ikaw ay sasagipin ng mga anghel. Kaya tumalon ka. Pero mali po yung application niya. Kasi yung verse na yon ay patungkol sa pagtitiwala sa Diyos, hindi sa pagsubok sa Diyos. At makikita po natin yung verse na ginamit ni Satanas sa Psalm 91:11 to 12. Yan, si Satanas nagme-memory verse, kaya nagsisimba to. So sabi ka last week ni Pastor George, ito yung mga 911, 91, pero hindi yan ho 911 kasi 91:11 91, 91111. Pizza Hut ho yata yun eh. So mali yung wrong number, yung kanyang ginamit na verse. Di ba yung Pizza Hut? 9111111. Yung 911 sa Amerika, yun yung tunay. Ano? Sapagkat ang sabi doon sa Psalm 91:11, sa kanyang mga anghel, ikay itatagubilin saan mang dako, maparoon, tiyak kang iingatan. O sabi ni Satanas, ayan o, sabi o, saan man dako, iingatan ka daw, tumalon ka, subukan mo si Diyos, si Lord. Pero ang mali ni Satanas, hindi niya ipanaliwanag yung totoong konteksto nung verse na yon. Kaya po tayo dito sa CCF Tagalog Service, sinisimula natin ang Bible from verse 1. Di ba? Verse 1. Para yung buong konteksto, kasi yung verse 1, nung Psalm 91:11, ito ang sinasabi. Ito po yung tinatawag na tunay na 911. Ayan, Psalm 9, awit 911. Ayan ang tunay na 911. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan ay nananatili sa pagkalinga ng makapangyarihan na Diyos. Ang ibig sabihin niyan, kahit ano nangyayari sa buhay mo, hindi ka nangongwestiyon, hindi mo challenge si Lord kasi ikaw ay nagpapakup sa Kanya. Naniniwala ka sa pagkalinga niya. Kahit may mga masasamang nangyayari sa buhay mo, sinasabi mo, though you slay me, I will trust you. Kahit patayin mo ako, magtitiwala ako sa iyo. Pero yung pinapagawa ni Satanas kay Jesus, sinasabi, tumalon ka para sigipin ka, para mapatunayang siya nga'y Diyos at ikaw nga'y anak niya. Sa buhay natin ngayon, yan din ang temptasyon ni Satanas. EJ, totoo bang anak ka ng Diyos? Sige nga, sumugod ka, kahit labas sa kalooban ng Diyos mo, gawin mo, at sabi niya, sasagipin ka niya. Pag hindi ka niya sinagip, hindi siya tunay na Diyos. Nakakasunod po ba kayo? So kahit ano nangyayari sa buhay mo, protektado ka. Psalm 91:11, yung Pizza Hut, applicable sa'yo. Pero dapat yung Psalm 91:1 ay totoo din sa buhay mo. Nagtitiwala ka sa Diyos. Hello? Ang pinakamatindi na sandata ng kalaban, at madalas kong sabihin sa inyo to, ay ang pagretoke ng tunay na ibig sabihin ng Biblia. Kaya dapat ang mga taga-CCF 3 o'clock service marunong mag-aral ng sarili. Baka meron pong biglang tumayo dito, kamukha ko lang. Posible yan. Madalas ako magpagkamalan eh. Uy, John Lloyd, no. Pastor EJ. No. No. Napapagkamalan po ako. Eh baka may tumayo dito, mali-mali na sinasabi. So nakita nyo yung, ang tawag doon, sword fight. Naglabas ng, kasi ang salita ng Diyos parang espada yan, di ba? A double-edged sword. Naglabas ng espada ang it is written. Sabi ni Satanas, it is written din. Pero mali yung kanyang sandata. Mali explanation. Why? Wrong explanation. Kaya napaka-importante that you study the Word of God. In its context, sapagkat tatandaan nyo to, si Satanas, hindi niya sasabihin, huwag kang sumamba sa Diyos. Sasabihin niya, sige, sumamba ka sa Diyos. Si Satanas, hindi niya sasabihin na ikaw ay sumamba sa hayop o sa buwan. Hindi, sumamba ka sa Diyos. Sumamba ka sa tamang Diyos. Pero sumamba ka sa tamang Diyos sa maling pamamaraan. Kaya pag nakakita ka sa TV, napakaraming false teachers. Di ba? Sunod-sunod na channel yan. Yung iba dyan, napakagagara ng mga suot. Yung pananalita nila. Ang gaganda. Hindi ko na sasabihin kung sino. Masama akong magme-mention. Pero pag nakita mo yung sinasabi nila, nagme-mention sila ng verse, pero mali. Kapatid na EJ, ano yun? Totoo ba na si Jesus ay anak nga ng Diyos? Ay, hindi totoo, kapatid na Manalo. Ay, sorry. Lumabas. Scripture twisting, sabi ni John MacArthur.
Tatagalogin ko muna, hindi marunong mag-Tagalog si John MacArthur. The devil is much more involved in the development of deceptive, ungodly, anti-biblical ideologies. Ang diablo ay napaka-busy. Ano sa Tagalog yung busy? Abala. Involved na involved siya sa pagretoke ng mga hindi maka-Diyos at labag sa Biblia ng mga kaisipan. Kinukuha niya yung Bible at kanyang nire-retoke. Hindi ba anak ka ng Diyos? Hindi ba ang sabi sa Bible, i-bless ka niya? Makikita mo yung mga prosperity gospel preachers. Yan lagi yung pinipreach nila. Kaya pag nagkaroon ng pagsubok sa kongregasyon niya, nalalaglag yung mga tao. Hindi handa. Hindi handang makidigma. Sanay ang mga tao na tumanggap ng biyaya, hindi sumunod na parang sundalo sa Panginoong namatay para sa kanila. Yan ang ginagawa ng diablo. Nag-i-scripture twisting. Sabi nga ni Pablo, nung unang panahon, nung una pa lang tinatayo ang mga simbahan, na pakita na niya na ang estratehiya ni Satanas ay gumamit ng mga maling pagtuturo upang atakihin ang kanyang mga anak, ang mga anak ng Diyos. Sabi sa 2 Pedro 3:16, sa lahat ng sulat niya, si Pablo, tungkol sa paksang ito, ganito ang lagi niyang paalala. Kaya lang, ang ilang bahagi ng kanyang mga sulat ay mahirap unawain at binibigyan ng maling kahulugan ng mga mangmang, mga false teachers, at magugulo ang pag-iisip. Ganyan din ang kanilang ginagawa sa ibang mga kasulatan, kaya nga ipinapahamak nila ang kanilang sarili. Ano tong pinag-uusapan natin dito? Halos tapos na tayo. Ito yung mga estratehiya ng kalaban mo. Ang strategy ni Jesus Christ, gumamit ng memory verse. Kaya ang isang Kristiyano, para ikay maging magaling na sundalo sa sandatang lakas ng Panginoon, dapat alam na alam mo ang Bible. Hindi ko sinasabing pag merong kasalanan, yung sagot dyan sa kasalanan yan ay nasa Matthew 6, verse 5, nasa page 145, sa kaliwang pahina, bababa ka ng 3 katalata at makikita mo siya dyan. At merong naipit na langgam doon sa pahinang yun. Alam na alam yung Bible. Hindi ho. Dapat lang, alam na alam mo yung Bible na pag merong pagtukso sa'yo, you know, I think it's written in the Word of God. Hahanapin ko lang. Di ba? Ikaw, kung taga-CCF Tagalog ka, pag merong bumanat sa'yo, more or less, alam mo na eh. Alam mo na eh. Kasi ang dami mo nang narinig eh. So, nung natukso si Jesus, alam niya agad na anong memory verse ang kanyang gagamitin. At yun yung panalag niya sa kalaban. Kung kukunin niyo po yung wallet ko, mamaya, dinukutan niyo ako. Unang-una, wala kayong mapapala kasi wala akong pera. Pero makikita mo sa wallet ko, merong 4 na memory verse. At kung halimbawa, dudukutan mo ako buwan-buwan, mag-repent ka na, kailangan mo maging Kristiyano. Halimbawa, makikita mo sa wallet ko, yung memory verse, makikita mo yung takbo ng buhay ko. Kasi lagi ako naglalagay ko, ano nangyayari sa buhay ko na andun yung memory verse ko. Alam mo, pag-aalala, Matthew 6 yan. So dapat, ang memory verse sa buhay ng Kristiyano ay lagi na andyan. Yan sapagkat yan ang ehemplo na ginawa ng Panginoon. Mapapansin din po natin na ang kapangyarihan ni Satanas ay limitado. Tinutokso niya si Jesus, pero hindi niya pwedeng pilitin. Ganon din ang isang Kristiyano. Pag merong kasalanan na dumaan sa buhay mo, pagsubok, pag-aalala, mga relasyon na hindi mo ma-handle, tandaan mo, hinayaan ng Panginoon yan at ibig sabihin, kaya mo. Tulad nung ehemplo ko, sabi ni Satanas, Lord, susubukin ko si EJ Sabi ni Lord, gaano kabigat yung gusto mong pagsubok? 1 kilo. Patingin. Para may timbangan si Lord. Hindi naman 1 kilo yan eh. 1 kilo and a half. Hindi kaya ni EJ ang paltan mo. Nakukuha nyo? Hindi pwedeng dumating ang pagsubok sa'yo na masyadong mabigat. Pati yung gwardyado ni Lord, ganong kalubos na makapangyarihan si Lord. Parang yung kay Job, di ba? Sige. Saktan mo, pero hanggang dito ka lang. So pag may pagsubok ka, huwag ka manlulumo. Kasi alam ng Lord na kaya mo yan. Sabi nga sa 1 Corinto 10:13, walang tukso na darating sa iyo, o dumating sa iyo na hindi karaniwan sa tao, subalit tapat ang Diyos. You have to trust God. Na hindi niya ipahihintulot
na kayo'y tuksuhin ng higit sa inyong makakaya, kundi kalakip din ng tukso ay ang naglalaan ng pag-iwas upang ito'y inyong makayang tiisin. Andiyan ka pa ba? Tindi niyang verse na yan. Anong ibig sabihin? God is in complete control. Ang Diyos ba nanunukso? Hindi. Pero kinokontrol niya ang mga trial mo. Alam mo, sabi, kalakip ng tukso ay naglalaan. So pag meron tuksong dumating sa iyo, may kalakip na solusyon. Sa English, He will also make the way of escape. The way of escape. Sa Greek, ekbasis. Yun yung Greek. Diba, bumabalik tayo sa original na lengguwahe para makita mo yung talagang ibig niya sabihin. Ekbasis, the way. There's a definite article. Merong specific, meron talagang kumbaga nakasulat na pamamaraan. Yan pinto na yan, nakalagay exit, that's the exit. At ang nakikita mong way out, yung tinatawag na pag-iwas, paraan ng pag-iwas ay salita ng Diyos. Sapagkat sabi sa susunod na verse, ito yung ekbasis, the way out. Verse 7, ngunit sumagot si Jesus. This is the way out. It is written. Kita mo, kaya napaka-importante. Ito tinatawag itong the holy table. Holy, kung ang pinag-uusapan dito ay hindi salita ng pastor, kundi salita ng Diyos. Okay? We have to preach the word. Sapagkat dito natin inilalagay ang mga sandatahan na kailangan natin. Ngunit sumagot si Jesus, nasusulat din naman, huwag mong susubukin ang Panginoon mong Diyos. It is written. So dapat alam na alam mo yung Bible. Sabi muli ni John MacArthur na hindi marunong magtagalog, kaya i-Englishin ko muna. This book, the Bible, will keep you from sin, or sin will keep you from this book. Ang Bibliang ito ay maglalayo sa iyo sa kasalanan, o ang kasalanan ay maglalayo sa iyo sa librong ito. Nakuha niyo? So kung ang puso mo punong-puno ng salita ng Diyos, if you meditate on God's Word day and night, pag may nag-approach sa'yo na kasalanan, nakasalag ka agad. Kasi aral ka ng aral ng salita ng Diyos. Sanay na sanay ka sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Meron akong ilustrasyon dito kung papaano si Jesus ay nakatutok sa salita ng Diyos at sa kanyang Diyos Ama, ganun din ang dapat nating gawin. At ito, naalala ko yung training ng mga guard dog. Alam niyo yung guard dog? Kasi doon sa factory namin, dati nagkakanakawan ng madalas, naglagay ho kami 35 pure breed German Shepherd. German Shepherd. Ngayon, para pumatay pala ng German Shepherd, simple lang, lalagyan mo ng cyanide yung tinapay o yung karne at ibabato mo doon sa German Shepherd. Pag kinain niya, 2 seconds, patayan. O, wag niyo isusulat yan. Ba't may nagsusulat? Yung Betsino, hindi totoo yun. Sinubukan ko na yun nung hindi pa ako Christian. So ngayon, tinitrain yung mga guard dogs sa gantong pamamaraan. May leksyon ho sa atin. Lalagay nila yung karne, tinitrain yung guard dog, ilalagay ho sa lupa. Pag kinain ng aso, hahampasin sa ilong. Pak! Tapos, maglalagay naman ng karne sa plato. Sa plato ng aso. Pag kinain ng aso sa plato, hindi siya hinahampas. So paulit-ulit yun. Pag kinain sa sahig, hampas. Pag kinain sa plato, busog. Yan. Lupa, hampas, plato, busog. So, okay, natutuhan na ng aso. So gagawin nila, sinubukan nila. Kahit gutom na gutom yung aso, ilalagay sa lupa. Na-train na ho, talagang hindi kinakain ng aso. Pero may napansin sila. Yung aso, kahit gutom na, nilagyan mo ng karne, hindi dun sa plato niya, kundi sa lupa, hindi niya kakainin, kahit gutom na siya. Pero napansin nila, yung aso, natitiis lang yung pagsubok na yun kasi hindi siya tumitingin dun sa karne, nakatingin siya dun sa mukha ng amo niya. Kasi, matalino yung aso. Pag tumingin siya dun sa temptasyon, masyadong malakas. The temptation is too strong. Bibigay siya. Kaya, he looks at his master's face. Mas matalino ang aso, minsan, kaysa taga-CCF. Kasi tayo, tingin ng tingin sa pagsubok, tapos nagtataka kung bakit bumibigay. Kanino ka dapat nakatingin? Sa mukha ni Jesus Christ. At paano ka nakatingin kay Jesus Christ? Sa pagbabasa ng kanyang salita. Itong Matthew, kaya natin pinag-aaralan to, because we are looking at the face of Jesus Christ.
kung sino siya. Hello? Nandiyan pa kayo? Kaya, wag po tayong maging mas mahina sa aso. Sabi ni David, "Thy word I have hidden in my heart, that I might not sin against you." Teka, saan ba kinuha ni Diablo yung ano? Saan ba kinuha ni Jesus yung it is written? Sabi niya kasi nasusulat, hindi mo susubukin. Nakuha niya po yan sa Deuteronomy 6:16, memory verse ni Lord from the Old Testament. Sabi dito, huwag niyong susubukin ang Panginoon ninyong Diyos gaya ng pagsubok ninyo sa Kanya sa masa. Puntahan po natin sandali ito. Sinubok ng mga taga-Israelita ang Diyos Ama noong sila ay dinadala mula sa Ehipto papunta sa Promised Land. Sapagkat inilalabas sila ng Diyos dun sa pagkakaalipin, ngunit dahil nawalan sila ng tinapay, nawalan sila ng tubig, sila ay nagduda. At nagsisimula nilang sabihin, Moses, ganito ba ang mga anak ng Diyos? Dapat meron tayong pagkain, meron tayong tubig. At yan, tinatawag ng Bible na pagsubok sa Diyos. So ganyan din tayo when we question God. Sabi po sa Exodo 17:2, makikita natin, kaya't ang taong bayan ay nakipagtalo kay Moises at nagsabi, bigyan mo kami ng tubig na maiinom. When we demand on God, ito yung nangyayari. At sinabi ni Moises sa kanila, bakit kayo nakikipagtalo sa akin? Bakit ninyo sinusubok ang Panginoon? So nakikita mo yung konteksto ng ginagawa ni Jesus. Magtiwala ka kay Lord. Ang pagsubok kay Lord ay pagko-question sa nangyayari sa buhay mo. Pwede kang mag-pray. Pwede mong hilingin na mawala yung problema. Pero sa huli, sasabihin mo, everything in my life is controlled by God. Lahat na nangyayari sa buhay ko ay hawak ng makapangyarihan Diyos. Nakalimutan ng mga taga-Israel na nung lumabas sila sa Ehipsyo, sila ay pinangunahan ng tinatawag na pillar of fire. Nakalimutan nila yung mga ginagawa ni Lord na hinahati yung Red Sea, yung mana, lahat ng miracles niya, nakalimutan nila. At ngayon, nagdidemand sila at sabi, wag mong susubukin ang Panginoon mong Diyos. Minsan ganun tayo, di ba? Sa dami ng ginawa sa atin ng Diyos, tayo ay nag-aalala pa rin, kulang pa rin ang ating pananampalataya. Sa pagwawakas po, ano ba ang mga natutuhan natin? Unang-una, si Jesus ay bumaba upang linawin na ang pagsubok ay parte ng ating buhay at pinakita niya kung paano ito ating panindigan. Pinakita niya na tayo dapat magtiwala sa Diyos, na hindi hahayaan ng Diyos na ang ating pagsubok ay magtagal ng 1 minutong mas mahaba o 1 degree na mas mainit kesa sa pangangailangan. Ibig sabihin, pag pinagtatagal pa ng Lord at umiinit pa ang iyong pagsubok, ibig sabihin, kailangan mo pa na palakasin at nagtitiwala tayo. Dapat nating tanggapin na uunahin muna natin ang kalooban ng Diyos bago natin i-demand o pag-iitan ang ating sariling kalooban. Anong problema mo ngayon? You have to surrender that to God. Dapat meron kang peace. Hindi peace out of circumstance. Yung kapayapaan hindi nanggagaling sa pangyayari, kung hindi kapayapaan dahil ang pangyayari ay hawak ng Diyos at meron siyang layunin. Alam nyo, bago ko po pag-aralan tong mga verses na to, actually, nangyayari sa buhay ko to. May pagsubok ko nangyayari. Lagi naman may pagsubok eh. Kaya lang, itong pagsubok na akin dinaranas, sabi ko, kasi yung pagsubok ko, hindi ko na ididetalya sa inyo. Pero, may action akong gustong gawin, pero maliwanag na sinasabi sa akin ng Diyos, maghintay ka lang, be patient, huwag kang gumalaw. Pero Lord, pag hindi ako gumalaw, baka madihado ako din. Hindi, huwag kang gumalaw. Lord, ganito yung pakikipagtalo ko kay Lord eh. Pero Lord, baka naman pwedeng gumalaw na ako kasi yakang-yaka ko to, Lord. Ako na, bahala na ako. Hindi, huwag kang gagalaw, ipaubaya mo sa akin. You wait on the Lord, EJ. Pero mahirap po. Ako'y sumunod. Pero mahirap. Di ba minsan may ganun eh. Ang hirap sumunod kay Lord. Gusto mo, ikaw yung tumira eh. So ang ginawa ko, naghanap ako ng isang verse na makakatulong para magkaroon ako ng kapayapaan, na makasunod ako sa isang mahirap na pagsunod. At bago ko man pag-aralan itong temptation of Christ, ito po yung binigay sa akin ni Lord.
na verse. Ito tunay na 911 to, hindi ho Pizza Hut to. Matthew 6, 911. Matthew 6, 9 to 11. Ito po yung panalangin na itinuro ni Jesus. Kasi yung sitwasyon ko, ang reklamo ko sa Lord, pag hindi ko ginawa to, at ako'y ganap na sumunod sa iyo, baka ito mangyari, dehado ko. Pero, mangyari yung kagustuhan mo at hindi ko kagustuhan. Sabi ho dun sa Matthew 6, 9 to 11, Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang ngalan mo. Dumating nawa ang kaharian mo. At ito yung nagbigay sa akin ng kapayapaan hanggang ngayon. Masunod nawa ang kalooban mo. Lord, malulugi ako dyan. Masunod nawa, your will be done. Not mine, your will be done. Alam nyo, hindi ko kayo binobola. It really gives me peace. Tuwing maiisip ko, yung mawawala sa akin, no, your will be done. Because you are the perfect God. Ikaw ang Diyos na lubos na makapangyarihan. Kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. Ibig sabihin, kung anong kagustuhan mo, ikaw na nasa langit, yun ang dapat mangyari dito. Ang hirap po niyan, kasi nasa lupa ka eh. Pero pag sinabi mo, Lord, your will be done on earth as it is in heaven. Yan ang tunay na panalangin. Sapagkat isinusuko mo ang kagustuhan mo sa karunungan ng Diyos, sa sitwasyon mo. Nandiyan pa po ba tayo? Nasa lang problema mo ngayon? Anong inaalala mo? Anong pagsubok mo? Alam mo kung paano mo mawo-worship si Lord? You say, Lord, not my will, but yours be done. Ang pinakamatindi pong dapat natin tandaan dito sa atin na pag-aralan, bumaba si Jesus. Kaya pag nagpe-pray ka sa Kanya, sa gitna na yung pagsubok, masasabi mo, naiintindihan ako ni Lord. Tulad ng mga alcoholic, ang nakakatulong sa kanila, yung mga kapwa nila alcoholic. Sapagkat si Jesus, yung pagsubok mo, naranasan niya ang pagsubok na katulad mo. Sabi nga sa Hebreo 2:18, palibhasay, nagtiis siya sa pagkatukso. Siya'y makasasaklolo sa mga tinutukso. That's you and me. Sabi ni C.H. Spurgeon, God had one son without sin, but He had no son without temptation. Ang Diyos ay may isang anak na walang kasalanan, ngunit wala siyang anak na hindi nasubukan. Because even Christ was tested. Kaya pag uwi mo mamaya at sa mga pagsubok mo sa mga darating na panahon, tandaan mo, binigyan ng Panginoon ng atensyon ang dinadanas mo ngayon. Sabi sa Hebreo 4:15 hanggang 16, sapagkat tayo'y mayroong isang pinakapunong pari na marunong makiramay sa ating mga kahinaan. Isa na tinukso sa lahat ng mga paraan, gaya rin naman natin, gayon may walang kasalanan. Kaya't lumapit tayong may katapangan sa trono ng biyaya. Come boldly. Ano sabihin nun? Anong tawag doon? Mapangahas. Lord, sabi niya, sige, lapit, maging mapangahas ka. Lumapit tayo may katapangan sa trono ng biyaya upang tayo ay tumanggap ng awa at makatagpo ng biyaya na makakatulong sa panahon ng pangangailangan. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa pagbaba mo sa lupa. Hindi namin maunawaan na kung bakit ang Diyos ay bababa sa putik upang makisama sa amin. Ngunit kami po'y nagpapasalamat dyan sa ginawa mong iyan. Tulungan mo kami na paluwalhatian ang iyong pangalan sa pamamagitan ng pagtitiwala sa iyo sa gitna ng aming pagsubok at kalituhan. Tulungan mo kami, Panginoon, na magkaroon ng kapayapaan sa gitna ng paghihirap at pagkabigo. Tulungan mo kami, Panginoon, na ikay paluwalhatian sa pamamagitan ng tiwalang lubos. We thank you for coming down to earth to save us sinners and for experiencing the temptations and for winning the battle for us. Salamat po sa inyong salita. Sana'y kayo po ay makagamit ng mga tao dito sa aming maliit na kapilya para sa iyong kaharian. May our light so shine in this world. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Lahat ay nagsabi ng Amen. Palakpakan po na natin ang ating Panginoon sa kanyang banal na kasulatan.